Bagong tanga. Ingatan mo ang iyong espiritu. Pumanaw na ang matanda, kailangan mong magpakatatag. Pasok po kayo dito sa kasiyahan ng pagluluksa. Tiyo. Sa uli, ito ang libing ni Lolo mula sa song. Bawasan mo ang inom. Walang kwenta. Narinig ko na ang apo ni Lolo Song. Tanga ka. Akala ko totoo talaga, nangunguha pa ng alay. Nakakaawa talaga itong tanga. Sabi nila, palaging nag-iisa noon. Nung mga 11 lang siya pinalaki. Tanga talaga. Anong ginagawa mo, kuya? Gutom na ako. Dali, dalhin mo na. Maganda rin pala. Sayang. Isa siyang tanga. Nakakahiya at nakakabuwisit. Siyempre ako ang tunay na apo. Ikaw ay isa lamang sa mga apo. Bakit naman ibibigay ni Lolo ang bahagi? Lahat ay para sa'yo na. Nanay, tingnan mo siya. Bakit ka nagmamadali? Pagkaraan ng 3 buwan, ay ang general meeting ng mga shareholders. Sa oras na iyon, kung pumirma lang siya, maibebenta mo na ang shares sa iyo. Matapos yun, pwede na siyang mamatay. Ang aking best fighter, ikaw, isang walang hiya, ako, ngayon, ang taong may apelyidong He ay darating din. Siya ang pinakamakapangyarihang tao, sa buong Beijing. Kung siya ay magustuhan ka, ikaw ang magiging bayani ng pamilya Song. Mabilis, magpalat ka ng palda. Tatlong buwan. Mayroon akong 3 buwan para makatakas dito. Kung hindi, wala kang mapupuntahan sa iyong kamatayan. Pinakamakapangyarihang tao ba? Saan si Ginoong He? Bakit hindi pa dumating si Ginoong He? Hindi ba't sinabi na darating din si Ginoong He? Nasaan na siya? Tito, tingnan mo, ang libing ng matandang Ginoo. Ginawa mo itong isang paligsahan sa pagpili ng asawa. Yung mga babae sa ibaba, lahat ay para sa iyo. Umalis na. Ikaw. Dito. Hindi ba tanga ka? Tiyo. Ito ay... Tiyo, saan ka pupunta? Yung mga babae sa ibaba, naghihintay pa sa'yo para sa pagpili ng asawa. Pumili na. Kahit mga tanga, nakakabighani ba? Ito ba ay tinatawag na halik? Ikaw ang unang nangakit sa akin. Nangakit ka sa akin, tapos gusto mong tumakas. Tulungan mo akong hanapin ng isang tao. Isang tanga na babae. Ano? Gino, talagang natulog ka sa isang hanggal na babae. Diyos ko. Sa langit, sa Beijing namin. Gino, ang nakatatakot na Gino. Paano naging malinis ang pangalan mo? Ganito lang. Suriin, Ginoong He, sasaliksikin ko na ngayon. May isa pang bagay, Ginoong He, nasa labas ang pamangkin ninyo. Sinasabi nilang magpapabuwag na kami. Pagbawi ng kasal. Ay nako, Tito. Tito, tulungan mo naman ako. Pinapakasal ako ng lolo ko sa pamilya Song. Ang daming babae sa mundo. Hindi pa ako nasisiyahan. Paano ako mag-aasawa ng maaga? Lumabas ka. Ay nako, tiyuin. Narinig ko yung babae. Siya yung bobo sa libing kahapon. Tanga. Siya. Kahapon ng gabi.
Saan ka pumunta? Sige na. Kailangan na nating pumunta sa kumpanya para sa kulong. Tatay. Ayon sa mga patakaran ng pamilya ng Song, hindi alam ng babae ang kanyang kinaroroonan sa gabi. Kailangan ng parusahan. Bakit hindi mo parusahan ang tanga na ito? Sige na. Huwag kalimutan. May kasunduan siya. Ang kapareha ay pamangkin ni Ginoong Yi. Babaeng masama. Huwag mong akalain na papatawarin kita. Sabihin mo, saan ka ba kagabi? Kumain ng lollipop. Tinanong kita sa silangan, sinagot mo ako sa kanluran. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ng 3 buwan, ililipat ko ang mga bahagi, maghintay ka na lang na mamatay. Mabilis, bumaba ka na, dumating na si Ginoong Yi. Ano? Dumating si Hiye. Hindi na sayang ang pagtanggap ko sa bitag. Hiye. Nadakma mo na. Tapos na ang libing ni Lolo. Bakit pa siya pupunta sa Song family? Hindi kaya may gusto siya sa akin. Dumating siya para sa akin, siguro. Ikaw, sinungaling, naglakas loob kang tumawa sa akin. Sinasabi ko sa iyo, kapag kinasal na si Hilian sa akin, ako ang magiging pinapangarap na ginang, hinang lahat, at ikaw. Mga daga sa kanal. Lolo. Palagi mong gustong protektahan ako, pinaalalahanan akong magtiis. Ngunit ang ganang ng mga lobo, ay hindi mapapawi. Maghahanap ako ng magandang kutsilyo, upang ipadala silang lahat sa ibaba, 500 palapag na impyerno. Tanga. Kahit tanga, nakakaakit din ba? Siya yun. Ay, Tito. Ako naman ay iyong biyenan. Paano ako talaga magpapakasal sa isang tanga? Pakiusap na. Dalhin mo ako sa bahay ng Song para bawiin ang kasunduan. Ginoong Duan. Kakatapos lang ng libing ng matandang Song. Hindi ba't hindi angkop na bawiin ang kasunduan ngayon? Sa emosyon at sa katwiran, hindi ba't hindi tama? Ihanda ang sasakyan. Punta tayo sa bahay ng Song. Ginoong Yi, ano ito? Pupunta ka para bawiin ang kasal. Tatay. Itong tanga, sa libing, nagnakaw ng handog, nakakahiya, kahapon ng gabi, hindi ko alam kung saan siya napunta. Nagpakasira ako sa pamilya Song ng 10 taon, para lang sa 2 tao, 10 taon na ang nakalipas. Dahil sa bahagi ng kumpanya, pinatay ng tiyuhin mo ang iyong ina. Dinala kita pabalik sa bahay. Dahil natatakot ako sa kanya, may maglalagay ng lasal sa iyo. Para ipakita mong baliw ka. Ikaw ay naki. Lolo, pupunta ako para tawagin ang doktor. Tandaan mo, hindi lang dapat mag-ingat sa iyong tiyuhin. Kailangan mo ring mag-ingat sa kanyang ampon. May masamang balak siya sa iyo. Anak na babae. Kailangan mo nang umuwi. Sa pagpapahirap sa nanay at lolo, tiyo. At sa masamang balak niya sa akin, anak na alaga ng Song family, Song Yachu. Bunso, hindi ka na nakikinig. Anong balak niya? Gusto ba niyang tumalon? Maganda. Huwag kang mag-isip ng masama. Yakapin mo. Siya. Yung tanga kong asawa. Tanga. Hindi naman siguro, kung magtatangka kang tumalon, aagapan kita. Talagang matapang ka ha. Hawakan mo ako. Yung pakiramdam na ito. Wala siyang suot na panty. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Baba ka dyan mula kay Ginoong. Hug na may candy. Anak, anong kalokohan yan? Baba na. Tama na. Ginoong, hindi mo alam. Isa siyang tanga. Dahil sa pagiging tanga, pwede niyo siyang abusuhin. Ginoong, hindi namin siya inaabuso. Natatakot kami na baka magkaaberya siya. Gusto naming ibalik siya sa kwarto. Sinamahan ko siyang umuwi.
Bastos, nakuha pa niyang yakapin si Ginoong Yi. Inabuso ka nila. Huwag kang umalis. Ginoong Yi, may mga katulong dito para alagaan siya. Naghanda na kami ng salo-salo. Tingnan mo. Babalik ako sa iyo mamaya. Si Ginoong Yi ay, nakita mo na ba ang ikalawang dalaga? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakalimutan mo na ba ang ating binatang may-ari, tungkol sa kanyang nararamdaman para sa ikalawang dalaga? Hindi niya pinapayagan ng kahit anong lalaki. Lapitan si ikalawang Ginoo. Ikalawang Ginoo, hindi ka ba mahilig mag-drawing? Mag-drawing ka na lang. Kawawa rin si ikalawang Ginoo. Gusto ng binibini na makuha ang kanyang bahagi. May pera sa larawan. Baka mamatay ang ikalawang binibini sa lumang bahay na ito. Patay. Hindi ko pa naipaghiganti ang malaking sama. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Huwag kang masyadong magsalita dito. Magsimula ka na sa trabaho. Oo. Patay na tanga. Alam mo ba, lahat ng mga likha mo ay naibenta na ng binibini. Binili ni Ginoo Yi. Talagang gustong-gusto niya. Nandito pa rin siyang nagpipinta para sa kanya. Tanga. Gusto mo bang gumawa ng ilang bagay? Mas masaya pa sa paggulit. Malaking mukha, malaking mukha. Huwag kang magmukhang walang hiya. Anyway, hindi ka natatagal ng 3 buwan. Pag namatay ka na, magagawa ko pa rin ang gusto ko sa'yo. Maraming ulan sa Western City. Si Ilian, mauhuli kaya? Tingnan natin ngayong gabi. Ginoong Yi, bumalik kayo ngayon. May kailangan ba kayo? Tiyo. Ngayon, tiningnan ko ng mabuti si Jiang Yu. Ang ganda niya. Balong siya, tanggap ko na. Ang kasal na ito, huwag nang bawiin. Pumunta ka para bawiin ang kasal ng pamangkin ko. Buti na lang na maikli ang usapan na ito. Ayaw kong pakasalan ng isang tanga. Kung ang tanga na iyon ay magpakasal, mahirap ilipat ang mga bahagi. Ayos lang, ayos lang. Si Jiang Yu, ang tanga na ito, talagang hindi karapat-dapat kay Ginoong Duan. Ginoong Yi, madalas umuulan sa Yangcheng. Baka mas mabuti pang magstay na lang kayo dito. Sakto, kayo ni Shuiyen ay makakapagkilala pa ng mas mabuti. Hindi ba? Gusto mo ang mga likha ni Shuiyen? Ayos lang. Gusto kong kumain ng lollipop. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa batang iyon. Kumusta na ngayon? Iniisip ko kung ano ang nasa isip ko, na gusto ko pang makasama ang batang iyon. Maliit na hanggal. Alam mo ba kung ano ang nasa iyo? Anong tunog ito? Baka naman yung tanga ay muling lumabas. Shuiyen, bakit ka nandito, nanay? Natakot lang ako na muling lalabas yung tanga. Mahirap na pumayag si Ginoong Yi na magstay. Anong ginagawa mo sa handle na yan? Bakit hindi ka pumunta kay Ginoong Yi? Sobrang lamig niya sa akin ni Ginoong Yi. Mas maganda pa ang trato niya sa handle na yan kaysa sa akin. Nanay, sinasabi mo ba na baka nagkukunwari si Jiang Yu na handle para lokohin si Ginoong Yi? Totoo bang handle ka o nagkukunwari ka lang? Ikaw. Oo. Totoo. Tanga. Sige. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Gusto kita.
Ginoong Yi. Hindi mo ba gustong-gusto ang aking mga likha? Bakit hindi natin pag-usapan ngayong gabi? Magandang pagkakataon ito. Sige, papasok na ako. Ginoong Yi. Mahaba ang gabi. Bakit hindi kita samahan? Bakit nandito ka? Dapat ako ang nagtatanong sa iyo Miss Lee. Ang late na, ganyan ang suot mo. Hindi ka naman nandito para akitin ako, di ba? Ikaw, pasensya na Mas gusto ko pa si Jiang Liu na ganyan. Ito ba hindi kwarto ni Hiye? Oh, bukas. Ikaw ang nag-akit kay tito ko. Nandyan siya sa tabi. Hinahanap ka. Mas mabuti pang huwag na lang. Ginoong Yi. Saan ba talaga pumunta si Ginoong Yi? Ginibini. Hinahanap na ng mga tao namin. Pero wala pa rin nakitang Ginoong Yi. Imposible. Nandyan pa rin si Ginoong Yi. Ngayong gabi ay ang tamang pagkakataon ko para makuha siya. Kailangan talaga siyang mahanap. Nahanap na namin siya. Maliban sa kwarto ni Ginang. Gang. May Rouge. Tama. Hindi ba't ang tanga-tandang ito? Talagang nangungudyok kay Ginoong Yi. Babae. Nag-uudyok ka ba kay Ginoong Mao? Sabi. Gago kang tanga, nananakit ka sa akin. Sabi, nasaan si Hiye? Tumigil na kayo lahat. Hiye, bakit nandito ka? Akala ni Miss Mi nasa saan ako? Nasa kwarto ni Jiang Liu ba ako? Hindi ko ibig sabihin iyon. Hanapin. Tumayo ka, Mi. Badong bata. Ikaw ay isang babae. Dapat maayos ang pagsuot ng pantalon. Kapag may ibang nag-alis ng pantalon mo, sabihin mo agad. Alam mo ba? Siya ka, na hinuhubaran ako ng pantalon. Bastos. Kapag umalis na si Ginoong Yi, may makikita kang masama. Ginoong Yi, bakit hindi ka manatili at kumain ng tanghalian? Umalis na siya ng maaga. Tiyo. Yung maliit na tanga, mukhang nakakatawa siya. Walang nag-aalaga sa kanya. Paano siya mabubuhay? Hindi ka rin naman magpapakasal sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sino ang mag-aasawa sa kanya? Hindi yan. Babalik ka pa ba? Babaeng masama. Tara, sumama ka sa akin pababa. Sinabi kong magpapaakit ka kay Hiye. Babaeng masama. Sa huli, anong paraan ang ginamit mo? Huwag mo akong gawing kawawa. Sabihin mo na. Talaga bang umakyat ka sa kama ni Ginoong Yi? Ayaw mong magsalita, ano? Mababa ang pagkatao. Kabarin mo ang kanyang damit. Walang kahihiyan na tao. Hindi ka dapat magsuot ng damit. Di ba gusto mong mangakit? Ngayon, papaligayahin kita ng gusto. Tuwing Lunes ng tanghali, umalis sila para kumain. Anak na si Miyu Chu, nang aakit sa akin. At nais kong mapanatili ang pamilya na ito. Mabuhay. Kailangan gumamit ng ibang tao para pumatay.
Hindi pa pumasok sa bahay, naririnig na ang ingay. Parang anong itsura? Papa, umuwi na kayo. Bakit hindi ka magpasalamat sa kuya mo? Isa lang siyang ampon. Hindi siya karapat-dapat na maging kuya ko. Sino bang nagutos sa'yo? Babae ka. Hindi kayang gumawa ng mga babae ng malalaking bagay. Kailangan pa rin ng lalaki sa bahay. Basta't hindi siya kuya ko. Ikaw. Tatay. Huwag kang gumalaw. Hindi alam ng kapatid na babae. Dahan-dahan mo siyang turuan. Kuya. Bakit hindi mo maayos na maisuot ang damit? Bigas. Sino ang gumawa nito? Sino ang may kasalanan? Kakagaling lang ni Kuya. Nabigla ka ba? Miyu. Sabihin mo kung sino ang may gawa nito. Sino ang may gawa nito? Siya. Talaga namang umakyat ka sa kama ni Ginoong He. Ginoong He. Siya ba yun? Sinabi ng ate na ipahawak sa akin ng butler. Ikaw, tanga, anong kalokohan yan? Ginoo, hindi ito hinahanap, walang hinahanap. Tinulungan ka ng kuya mo na patayin siya. Okay ba? Ginoo, lahat ng ito ay mga kasinungalingan ni Ginang. Jiang Yu, hindi ko siya hinawakan. Wala ring utos si Ginang. Ni sa akin. Tingnan mo ako ng 10 beses. Maniwala ka pa ba sa sinasabi ng Hanggal? Tanga. Gulo-gulo at hindi mapakali. Si Ginoo Zhao ay kasama ko ng 10 taon. Siguro ay isang pagkakamali lang. Sa buong pamilya ni Mi, si Jiang Yu lang ang nakikilala. Nagpipinta siya, kung hindi mo siya na-touch. Saan ang pintura? Hanapin mo. Masaya ang malaking mukha. Hilahin at itapon. Sa pan. Ginoo. Hindi na ako gagawin ulit. Ginoo. Ginoo. Tulungan niyo po ako. Ginoo. Ginoo. Isang maayos na pamilya. Binilihan ng lolo mo, ang apo mong babae. Gusto pa ng tatay mo na ibigay lahat sa anak na inampon. Siyempre, ikaw ang tunay na anak. Nanay, yung si Kiao, pagbalik niya sa M, ay nagbabantay kay Jiang Yu. Sa oras na iyon, paano pa tayo makakapag-agaw ng bahagi ni Jiang Yu? Ang mga lalaki sa mga babae ay titingin lang sa kung malinis o marumi. Kung siya ay marumi, nakikita kong si Yu ay nagmamasid sa kanya. Sinuri na ni Ginoong He, noong 10 taong gulang si Miss Jiang Yu. Pumanaw na ang kanyang ina, mahihirap ang pamilya ng kanyang ama. Ipinasa ni Lao Yesong siya, pagkatapos ibalik sa pamilya Song. Hindi kailanman nagpakita ng mukha sa publiko si Mi. Bihira ang impormasyon tungkol sa kanya. Tanga ka ba o nagkukunwari ka lang? Nasaan ang kaso niya? Kailan ka naging tanga? Ito. Wala naman silang naitalang impormasyon. Nakakatuwa. Hanapin ang suporta. Ang ganda ng magandang babae na ito. Matanda na ba siya? Ang lambot at ang sarap hawakan. Parang may tubig na lumalabas. Salamat, Ginoong He. Hindi ba si Ginang? Jiang Yu, bakit siya nandito sa bar? Mas nakakatuwa na. Mga kapatid, hanapin ang kapatid na babae. Gusto kayong makipaglaro. Magandang babae. Anong gusto mong laro? Sasagutin namin ang lahat ng gusto mo. Patay na si John Z. Hintayin mong maubos ka na. Tingnan mo si Mi Yuchu. Baka hindi ka na niya alagaan. Saan pupunta ang magandang babae? Kung lalaban ako o humingi ng tulong, malalaman ng pamilya ko na nagkukunwari ako. Pero kung magpapatuloy akong magkunwari, subukan kong hawakan siya ng kaunti. Subukan mong siyang hawakan.
Bakit siya nandito? Iyon ay, kutsilyo, kutsilyo, paano? Pero, niyayakap ko lang siya. Hindi niya siguro napansin. Ikaw na isang tanga. Palagi mong dala ang lakas ng buong guild. O baka naman, hindi ka talaga tanga. Huwag niyang mapansin na nagkukunwari akong tanga. Kahit anong gawin, kahit anong gawin. Hindi pwedeng magdala ng kutsilyo ang batang babae. Naintindihan mo ba? Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang isang kulay rosas na, ito. Nasamsam na, siya. Hindi na nagtanong. Hindi na ba ako pinagdududahan? Hindi na dapat magpatuloy dito. Alam mo ba? Ang bait mo. Ano man ang sabihin ko, sumasang-ayon ka. Eh kung sabihin ko, gusto kitang pakasalan. Kung maaari, pakiusap, gawin mo agad. Sige. Ma, huwag kang mag-alala. Yung babaeng iyon, iniwan ko sa bar. Siguradong napaglaruan na siya. Gabi na, hindi ka natutulog. Nagmamagic, nasaan si Jiang Yu? Nasaan yung tanga na iyon? Paano ko ba malalaman? Kodigo ng Pamilya Song, Artikulo 42, bawal ang mga dalagang hindi pa kasal, na pumasok sa mga lugar ng aliwan. Sabi mo, kung malaman ng tatay na pumunta ka sa bar, ano ang gagawin niyang parusa sa'yo? Nagmamasid ka sa akin. Ikaw, isang ampon. Bakit ka makakamonitor sa akin? Dahil lalaki ako. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Itatanong ko ulit sa'yo, nasaan si Mayu? Hindi ko alam. Pagkatapos nating pumunta sa bar, siya mismo ang tumakbo. Sa totoo lang, siya ba talaga ang nagkagulo? O sadyang ikaw ang may pakana, para ilayo siya doon? Ginoong Lee. Kasuklang-suklang, bakit nandun si Mayu sa kay Miao Yang? Sabi ng kuya, huwag hayaang mahawakan ka ng lalaking iyon. Nakalimutan mo ba? Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Lee? Hindi pa nalulutas ang sitwasyon. Ano ang ibig mong sabihin? Mga gwapo. Itong kapatid kong babae, gusto kayong makipaglaro. Hindi. Ako ang bayani na nagligtas sa magandang bilag. Yung batang babae na bumalik, hindi nyo alagaan ng maayos. Aalisin ko. Ako ang mag-aalaga, dalhin nyo na. Parusa sa bahay. Pakawalan nyo ako, pakawalan nyo. Ginoong Lee. Nataranta si Jiang Yu. Kailangan niyang magpahinga. Salamat sa paghatid sa kanya pabalik. Masyado kang tanga. Hintayin mo akong mag-alok, hindi yan. Dapat mong suparin ang iyong sinasabi. Ayaw ni kuya, na may amoy ng iba sa iyo. Maligo ka. Pagkatapos maligo, tandaan mong ilagay kay kuya. Isuot mo na ang damit na inihanda ko para sa iyo, sa banyo. Bakit ka pa umiiyak? Kung hindi ako walang anak, bakit ka pa namin ilampon? Walang kwenta ka. Mama, mama. Tumigil ka dyan. Luhod hanggang bukas ng umaga. Kaawa-awang bata. Mahal, binugbog ka na naman, hindi ba? Nanay. Sana ikaw na lang ang nanay ko.
feel the pages turning. I see the candle burn down for my eyes, for my wild eyes. I feel you holding me tighter. I cannot see when will we finally leave. Nanay. Nanay. Masakit, Mama. Masakit, Mama. Anak na babae. Sobrang labis na ito. Ano bang klaseng katwiran ito? Isang ampon lamang siya. Nang ahas siyang gumamit ng parusa sa iyo, Mama. Kung hindi ka pa makaisip ng paraan, ang bahay na ito ay siya na lang ang nag-aalaga. Siya na ang masusunod. Kailangan mong makahanap ng isang tao na mas mataas ang katayuan kaysa sa kanya. Hanapin si Ginoong Hi. Si Ginoong Hi ay hindi naman ako pinapansin. Paano ko siya mahahanap? Hindi ba't palaging gusto ni Ginoong Hi ang mga obra mo? Pahintulutan mong ang tanga na iyon, na gumawa ng 2 pang likha at ipadala ito sa kanya, di ba't makikipag-ugnayan na siya? Kailan ka matatapos para makakain na? Kung hindi, maghihintay ka na lang na magutom. Ikaw na ang susunod. Kailangan mong dalhin si Ginang Jiang Yu pauwi, at kailangan mo siyang pakasalan. Gusto ko siya, Ginoo. Hindi pa natatapos ang digmaan sa hangganan. Hindi nila kayang gawin iyon. Ikaw, batang Panginoon, ay palaging nakatuon sa iyong pamilya, at saka mga babae pa, 1 buwan. Kailangan kong tapusin ito, tapos pakakasalan ko siya, Ginoo. Hindi dapat magmadali sa pagpapakasal. Isipin mo nga, kailangang magde-date bago magpakasal, di ba? Alam naman ang tanga yan. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng magde-date? Ikaw. Talagang iniisip mong tanga siya, ha? Ginoong Hi. Mula kay Binibining Song, nagpadala sila ng isang larawan. Dalhin mo na. Gusto kong kumain ng lollipop. Ikaw ang unang naludyok sa akin. Sabi ni Ginang, Song sa inyo, ito ang kanyang ginawa. Ganito ang sinabi ni Ginang. Song, hindi ito gawa ni Miss Song. Hindi ba siya tanga? Paano magiging tanga kung marunong siyang magpinta? Kaya sinasabi kong hindi siya tanga. Nakuha mo ba? Sa tingin ko, ikaw ang mas mukhang tanga. Ano ang ibig mong sabihin? Palaging nagkukunwari siyang bobo. Mas mabuti ba ito? Maaari na siyang makipag-date sa akin. Hindi. Hiye. Kaya naman niloloko ka niya. Kaya siya lumalapit sa iyo. Tiyak na may ibang layunin siya. Kaya't kayang patawarin ang mga kasinungalingan ng babae. Ang tunay na lalaki. Sino ang makakapag-isip? Ang kilalang kilala na batang pangulo ng lihim na pintuan. Siyempre ay isang taong laging iniisip ang pag-ibig. Bastos. Kahapon pinagawa kita ng drawing. Hindi ka ba talaga nagseryoso sa pagguhit? Isang araw na itong ibinigay kay Ginoong Hi. Wala pang galaw. Naglalakas loob kang balewalain ako. Kung muling gagalawin si Jiang Yu, yung poy sa likod bahay, ay mahilig ng kumagat ng mga piraso ng karne na may amoy dugo. Ginoong Hi. Dumating siya para sa akin. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil may proteksyon ka ni Song Yachu, ay may halaga ka na. Wala siyang halaga kumpara kay Ginoong Hi. Sigurado ka ba? Si Ginoong Hi ba ay para sa iyo? Gusto mo pa ba ang painting ni Ginoong Hi? Ikaw ang gumawa, syempre. Anong estilo ng pagpipinta ang ginamit? Karaniwang estilo lang. Kahit ang makapal na estilo ng pagpipinta, hindi maipaliwanag. Talagang si Jiang Yu ang nagpinta. Ginoong Hi.
Malapit na ang oras ng tanghalian. Bakit hindi tayo kumain ng sabay? Kumakain habang nag-uusap. Nasaan si Jiangyu? Nasa pahinga siya. Titingnan ko siya. Ginoong He. Hinahanap mo ang kapatid kong babae. May kailangan ba? Bakit? Hindi siya pwedeng makipagkita sa bisita. Makipagkita sa bisita. Dapat may dahilan naman. Gusto ko siya. Sapat ba ang dahilan na ito? Ang pamilya He ay napakalakas. Hindi tayo dapat magalit para sa isang tanga. Tama na. Ay naku. Hiye, talagang mahilig kang magbiro. Sige. Agad na dalhin si Jiangyu. Oo. Si Jiangyu ay asawa ng iyong pamangkin. Hindi ba't hindi angkop na magustuhan mo siya bilang tiyuhin? Hindi ba ito angkop? Ikaw naman. Bilang kapatid. Pumunta ka dito sa kapatid. Hug. Hug. Sama kita sa labas, okay ba? Sama ko ang batang babae sa labas. Wala kayong problema, di ba? Wala naman kaming problema. Kaya lang, si Jiangyu ay isang tanga. Natatakot na magdala ng abala sa iyo. Kung gusto mo, hindi ito abala. Akala ko, hindi mo ako hahalikan. Saan ka pupunta? Bunso. Bunso. 2 oras na lang ang meron ka. Alam mo ba? Tapos ka na ba magsalita? Patawarin mo po, Ginoi. May problema siya sa pag-iisip. Wala siyang sariling desisyon. Sa batas, ako ang kanyang tagapangalaga. Saan man siya pupunta? Kailangan ng aking pahintulot. Pangit na babae. Bakit naman mapapansin siya ni Ginoi? Bakit? Ikaw, walang silbi. Kung kaya mo sanang mapansin ka ni Hilian, kaya niyang dalhin si Jiangyu. May silbi ka. May silbi ka. Papanoodin mo lang ba, na dinadala si Jiangyu? Walang kwenta. Tawagin ang tao. Naka-isolate. Sira ulo. Mahilig ka sa mga kapatid na babae. Patay na pervert. Maliit na gago. Hindi ka naman totoong gago, di ba? Hindi ka naman totoong gago, di ba? Hindi yan. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Matagal ka nang nagpapanggap na tanga. Siguradong pagod ka na. Hindi mo na kailangang magpanggap sa harap ko. Maaari kang magtiwala sa akin. Saan mo tinago ang pera? Sabi. Kung hindi ka magsasalita, papatayin kita. Wala nang pera sa bahay. Iyan ang matrikula ng anak na babae. Pakiusap ko sa iyo. Pakiusap ko sa iyo. Huwag ka nang tumaya ulit. Pakiusap ko sa iyo. Huwag ka nang tumaya ulit. Hindi ka ba ang panganay na babae ng pamilyang So? Nasaan ang pera? Kumuha ka na lang. Noon, para mapang-asawa kita, pinutol ko ang ugnayan ko sa pamilya. Paano ko pa sila hihingan? Kailangan nila ng pera. Ako ang nag-utos sa iyo. Putol na ba ang relasyon? Noong una kitang niligawan, dahil pinahahalagahan kita, dahil mayaman ang pamilya mo, hindi ko inakala na tanga ka pala, naputulin mo ang relasyon. Tanga. Mama.
Maling nagtiwala si Mama sa pag-ibig. Jiang Yu. Huwag kailanman maniwala sa sinasabi ng lalaki. Narinig mo ba? Naiintindihan na. Kumain ng candy. Sinabi ko na. Kahit na ikaw ay totoong tanga o nagkukunwari. Gusto kita. Jiang Yu. Mag-date tayo. Mag-date tayo. Kaya halikan mo ako. Tama nga. Tama ang sinabi ng nanay. Hindi naiintindihan ng mga lalaki ang pag-ibig. Sa isip nila, nasa ganong bagay lang. Magkasintahan tayo. Hindi ganong klaseng relasyon. Tara na, lalabas kita para maglaro. It's beautiful land，逐渐成为我的存在。 Tingnan. Sumisikat na ang araw. Maganda ba? Maganda. Gusto kong makitang kasama ka. Maraming pagsikat ng araw. Masaya. Nakasama ka. Anong nangyari? May masakit ba? May baterya ang relo na ito. Ginagawa ka nilang nag-aalaga ba ng aso? Hindi ako galit. Sama ka sa akin, okay ba? Dadalhin kita palayo sa bahay na iyon. Ano ba ang ginagawa niya? Naiintindihan ba niya ako, Mama? Ito ba ang tinatawag mong pag-ibig? Sama ka sa akin, ayos ba? Kasama mo ako, hindi ka nila aabalahin. Namatay ang ina sa manupit na paraan. Namatay ang lolo dahil sa lason. Hindi ko pa naipaghiganti ang malaking sama ng loob. Hindi pa ako makalis. Alam kong ikaw ang gumawa ng larawan. Para sa dahilan na, nais mong ako ang sumuporta sa iyo. Wala kang kailangang sabihin. Maaari mo rin akong gamitin. Sasabihin mo kung sino ang dapat kong kagatin. Aso. Polem. Jiang Yu. Naghihintay ako sa iyo. Tanggalin mo ang iyong maskara sa harap ko. Nahuli. Nahuli ka, 34 na minuto at 2 segundo, bunso. Lalo kang hindi sumusunod. Bakit ka nanginginig? Tinuturuan lang kita ng disiplina. Hinawakan ka ba niya dito? Dito naman. Ang mga bahagi mo na ito, ako lang ang pwedeng humawak. Naiintindihan mo ba? Kung sakaling payagan mong, ibang lalaki na hawakan ka. Huhukayin ko ang puntod. Hukayin mo. Dito lang nakaimbak ang telepono ko. Anumang bagay, nandito lang ako. Lilian. Maaari ba akong talagang magtiwala sa iyo? Ginoong Lee, may lupa sa timog ng lungsod. Gusto ng pamilyang Song na makipagtulungan sa atin. Sangguniang Song. Sino ang namumuno? Ampon ng Sangguniang Song. Song Yachu. Mayroon siyang magandang intensyon. Ang mga proyektong inaalok ay makatwiran din. Tanggalin ang proyekto. Sabi ko, putulin mo. Hindi mo ba naririnig? Ayos lang. Si Ginoong Lee, nag-iisip ng pag-ibig. Muli na namang naligaw. Anong ginagawa? Nanonood. Tingnan ang mga ibon. Halika. Gusto ng kuya na makita kang gumuhit. Kinontrol ng pamilyang Lee ang timog ng lungsod. Ang lupang iyon, ganito kalaking bagay. Bakit hindi mo ipinaliwanag sa akin, tatay? Maaari kong ayusin ito. Paano mo ito aayusin? Akala mo ba, na ikaw ang may kontrol dito? Ang proyekto ng pamilya He, ay walang dahilan. Si Jiang Yu ang dahilan. Dahil gusto niya si Jiang Yu.
Ipapadala namin siya kay Hilian. Sabi ko na, kaya kung ayusin ito, nakapusta ang lupang ito sa lahat ng pondo ng pamilya Song. Kung hindi mo kaya ayusin, ipapadala ko siya kay Hilian. Ikaw ang akin. Ikaw lamang ang akin. Hilian. Hilian. Maliit na walang puso. Hindi mo ba pwedeng hayaang tumingin pa ako ng konti? Tulong. Jangyu. Ikaw ay para lang sa akin. Huwag kang matakot, hindi kita iiwan. Ipagkakaluwag kay Hilian. Sino ang tutulong sa akin? Hindi ka sasaktan ng kuya mo. Mag-relax ka lang. Ano ba ibig sabihin ni Ginoong Hinito? Ganito kalapad ang daan. Nabangga ang sasakyan ko. Yung sirang sasakyan mo, nakatayo sa maling lugar. Hindi ko sinasadyang hindi huminto. Mukhang sinadya mo yan. Parang sa proyekto ng Pamilya Song. Sa timog ng lungsod. Lupa sa timog ng lungsod. Wala akong alaala. Marahil masyadong maliit ang proyekto. Ikaw, mas mahal pa ang sasakyan ko kaysa sa iyo. Para kay Jiang Liu ka ba? Hindi ko ba nasabi na, gusto ko siya, pababa siya. Baka kung maganda ang mood ko, hindi ko nahahadlangan ang proyekto niyo. Huwag mong kalimutan, ako ang tagapag-alaga niya. Kung ayaw kong makita ka niya, hindi mo talaga siya makikita kailanman. Kung pakakasalan ko siya, hindi ka na magiging tagapag-alaga niya, kundi ako, ikaw. Kung muling gagalaw ka kay Jiang Liu, hindi lang ito ang matatanggol ko, ang proyektong ito, naiintindihan mo ba? Mabuti na lang at dumating ka ng mabilis, okay lang siya. Gusto niya ako. Hayaan mong akyat ako sa iyo at maglakad pataas. Sige, Ginoo. Ginoong He, naayos na ang lupa sa Song family. May nangyaring aksidente noon. May namatay na. May detalyadong impormasyon ba? Ito ay nasa investigasyon pa. Sila ang humahawak nito. Talagang malinis ang pagkakaayos. Magpatuloy sa pagsisiyasat. Sige. Ano ang gusto mo? Tutulungan kita. Hilian. Nahawakan mo ba ang buhok mo? Noong araw ng aksidente ni Hilian, bakit nagkataon na ganoon? Ikaw ba? May tinatago sa akin. Sakit. Sakit. Kapag naayos na ang lupa sa timog ng lungsod, ayusin na rin natin iyon. Kuya. Ikakasal kita bilang aking nobya. Sige ba? Ginoo, patuloy pa ang investigasyon ni Ginoong He sa insidente ng lupa sa timog ng lungsod. Yung lupa sa timog ng lungsod, walang makakaalam. Ang tanging impormasyon ay nasa silid-aklatan. Walang makakaalam. Sinabi ko na, yung lupa sa timog ng lungsod, may mga namatay dito, malinis ang pagkakaayos, walang nakakaalam. Kung ano ang ginagawa ninyo, dinala ko kayo rito, para sa anong layunin. Nanay, may namatay sa lupa sa timog ng lungsod. Ito ay ibinigay ng tatay mo sa kanya, unang malaking proyekto. Kung magkamali tayo, tiyak na hindi na niya siya muling gagamitin. Mas mabuti pang pumunta tayo sa opisina. Diretso nating nakawin ang impormasyon ng namatay. Ibulgar ito. Dahil dito sa bahay, lahat ay may tinatago. Ako ba? Tutulungan kayo. Pangit na babae. Sino ang pumayag na tumakbo ka? Nabasag mo pa ang mga kurtina sa bahay. Si Jiang Liu ay magiging nobya na. Nobya na. Huwag ka nang mangarap. Sino ang mag-aasawa ng isang tanga? Kuya. Sabi mo, sabi ni Kuya, pakakasalan ka niya. Tama nga. Sabi ni Kuya.
Gagawin niyang si Jiang Yu na kanya. Ikakasal na. Nanay, dapat nang maging makapangyarihan ng ampon. Kung magpapakasal pa si Jiang Yu, yung bahagi ni Jiang Yu, ay magiging kanya na rin. Wala na akong makukuha. Tingnan mo, ang itinaas ng mata ng tatay mo na alila, ang laki ng gana mo. Hindi ka natatakot na masaktan ang sarili mo. Jiang Yu, pumunta ka sa silid-aralan ng kuya. Tulungan mo si Tia na kumuha ng isang dokumento. Sige ba? Matagal nang tahimik ang pamilya Song. Panahon na para mag-away ang mga aso. Hindi naman namatay ang dalawa, di ba? Walang gustong humawak ng sitwasyon. Isang grupo ng mga walang silbi. Pupunta ako kay Song Yachu. Sino ang may lakas na hamarang sa akin? Mahal na dalaga. Inutusan na ng binata, na walang sino man ang papasok sa silid-aralan. Linawin niyo sa akin. Ako ang panganay na anak ng pamilya Song. Siya ay isang bastardo lamang. Sino ang sinasabi mong bastardo? Hindi ba tumawag ang tatay sa iyo? Hindi niya maabot ang telepono mo. Pumunta ka sa kumpanya. Huwag mo akong tawaging bastardo ulit. Kukunin ko ang dila mo. Jiang Yu, pumunta ka sa kwarto ng kuya. Kunin mo ang mga dokumento sa kanyang mesa. Okay lang ba? Oo nga. Ipakita mo. Bibili kami ng candy para sa'yo. Lollipop. Sige. Ginoo, inutusan ng binata, walang sino man ang maaaring pumasok o lumabas. Pero sinabi ng kuya, na kahit saan gusto kong pumunta, pwede ako. Ito. Papasukin mo siya. Nakalimutan mo ba, na ang binata ay para sa pangalawang binibini. Kahit papaano, bobo rin siya. Hindi niya isisiwalat ang mga lihim. Nahanap kita. Anong ginagawa mo? Nanay. Bakit siya bumalik? Anong gagawin natin? Huwag magpanik. Kung hindi makuha ang mga datos, pabayaan mo siyang maghinala kay Jiang Yu. Hindi pwede. Pagsamahin silang dalawa. Kung hindi, ang bahay na ito, sila na ang magpapasya. Sino ang pumayag na galawin mo ang gamit ko? Wala. Mula nung aksidente si Hilian, iniisip ko na, Jiang Yu, nagpapanggap ka ba? Nagpapanggap talaga siya. Una, niligawan si Hilian. Ngayon, nagnanakaw na naman ng napakahalagang dokumento. Kuya, siya ang nagmamanipula sa atin, mga Song. Ibig sabihin, patuloy kang nandyan sa kapatid. Tama ba? Ate at tiya, hayaan mo akong kunin. Bastos na tao, mangmang ka pa na sir anak ko, may ebidensya ka ba? Suriin ang surveillance. Surveillance. Kailan naglagay ng surveillance sa bahay? Kailan ka naglagay ng surveillance? Naglagay ng surveillance para sa mga magnanakaw. Ate, ano ang kinakatakutan mo? Ako dito, Ginoo, ipinapakita ng surveillance. Talagang, ang dalaga at ang ginang, ay nag-utos kay ginang. Jiang na pumasok sa opisina. Unang alituntunin ng pamilya Song. Sino mang lumabag sa interes ng pamilya, 10 daliri sa puso. Ate, alam kong nagkamali ako. Huwag. Call him. Ginoong Yi, may balita na mula sa pamilya Song. Si Song Yachu ay kinuha ang ina at anak na si Song Shuiyan. Isinara ang silid. Narinig kong ginamit pa ang parusang may 10 daliri. Akala ko'y isang puting kuneho. Pero sa ilalim ay isang malaking lobo. Ginoong Yi, ang ibig mong sabihin ay, lahat ng ito ay gawa ni Ginang. Jiang, ang lalim ng kanyang utak, hindi katakataka na siya ang babaeng gusto ko. Talino talaga. Ang galing. Mag-isip ka naman kahit konti sa pag-ibig. Papasukin kita sa galit hanggang sumagot ka sa akin. Sundo mo ako. Nandito na ako. Bakit hindi ka umakyat sa bintana ngayon? Magulo ang pamilya Song. Walang oras para sa akin. Ano ang plano mo?
Pinaalam ko sa kanila, ganun, walang, maglakas loob makipagtulungan sa kanila, hindi kailangang magmadali, ang pagsisiwalat ay dapat sa tamang panahon. Sige. Susunod ako sa iyo, bakit ka ba mabait sa akin? Matagal na akong nagpapanggap na tanga para lokohin ka, hindi ka ba nagmamalasakit? Bakit hindi ka nanlilinlang ng iba? Bakit ako lang? Sigurado akong gusto mo ako. Jiang Yu, gusto mo ba ako? Ano ang ibig sabihin ng gusto? Walang nagturo sa akin. Jiang Yu, ang bilis ng tibok ng puso mo. Ganito ang pagmamahal. Buwisit na bagay. Ibinigay ko sa'yo, ang malaking proyekto sa timog ng lungsod. At ganito lang ang kinalabasan. Hindi lang isang tao ang namatay. Na-block pa ng pamilya He ang proyekto, hindi lang isang developer ang nasa kabisera. At saka si Zhao. Narinig ko na yung nagpatay. Si Ji Zhao na may higit 10 asawa. Oo, pumayag na siyang makipagtulungan sa atin pero may isang kondisyon. Gusto niyang pakasalan si Song Shuiyan. Buwisit. Iyan ang aking sariling anak na babae. Mas mabuti pang ibigay si Jiang Yu kay Hilian. Bibigyan tayo ng Zhao pamilya ng 5%. Kahit na ibigay mo si Jiang Yu kay Hilian. Ang pamilya He ay may isa lamang porsyento. 5% ng kita. Napakataas. Pero ako ay si Zuyan. Ganito ang isang anak na babae. Tatay. Ginagawa ang lahat ng paraan para makamit ang layunin. Hindi mo ba ako tinuruan yan? Bukod pa rito. Nariyan pa ako, ang iyong anak na lalaki, para alagaan ka sa pagtanda. Ayusin ito agad. Kung hindi mo ito masosolusyonan, ibibigay ko si Jiang Yu kay Hilian. Jiang Yu, ikaw ay para sa akin lamang. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Mabait na kapatid. Ipinapadala ka na ng kuya mo sa kasal. Pag-aasawa. Ika-19 na bagong kasal ni Ginoong Zhao. Gusto mo ba? Bitawan mo ako. Ayokong mag-asawa. Sobra na. Anong gulo ito? Lahat ng babae ay dapat mag-asawa. Tatay. Ako ang iyong tunay na anak na babae. Yung si Ginoong Zhao, patay na ang 18 asawa. Sa tingin mo ba, mas mahalaga ang interes kaysa sa buhay? Mas mahalaga ba ang kita kaysa buhay ng tao? Tatay. Bitawan mo ako. Song Shuiyan. Pinakulong mo ako dahil sa kapakinabangan. Pinahirapan mo ako. Naisip mo ba na ako rin ay isang buhay na tao? Ang iyong kapalaran ay ikaw ang may gawa, ikaw ang may sisigat. Ngunit naman, kailangan nating isipin ng mabuti, kung ano ang batayang loika ng ginagawa mo, anong dimensyon, ang ginagamit mo sa pag-iisip. Hiye, parang nagmamahalan na, at may isip ng isang taong in love. Namimiss mo ako, miss na kita, nasaan ka, pupunta ako sa'yo. Kasalan ng pamilya Zhao. Magsisimula na ang kasal, yakapin mo ako. Hindi ka sumusunod. Mabait ka. Susunod ay pakiusap, ang ikakasal na magbigay ng toast. Ginoong He. Si Ginoong He, di ba? Ito ba ay hindi si Ginoong He? Paano siya nakarating sa kasal ni Ginoong Zhao? Oo nga, hindi maanyayahan si Ginoong He ni Ginoong Zhao. Ginoong He. Dumating ka para sa akin, di ba? Narinig ko na gusto ni Ji He ang mga pinta ni Song Shuiyan. Baka gusto niyang maging bayani at iligtas ang dalaga. Mukhang may magandang palabas tayo. Maliit na tanga, namimiss mo ba ako? Magandang palabas. Magsisimula na. Talagang para sa akin ka dumating. Ano bang kulang ko kumpara sa taong ito? Hindi ko kayang mabuhay ng maayos. Huwag mong isipin na makakaligtas ka. Papatayin kita.
Bastos. Sige, subukan mong ipahiya ako. Mamaya, hindi kita patatawarin. Tao, ihampas siya sa labas. Babaeng masama, hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Kagaya ng nanay mo. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan, nanay. Ang iyong kamatayan, talagang may kinalaman sa kanila. Hindi siya ang may say. Sa buhay mo, magiging payapa at masaya ka. Ginoong He, ngayon ay hindi lamang araw ng kasiyahan ni Ginoong Glau. Parang mga araw pa noong nagkakaisa ang aming dalawang pamilya, yung sirang lupa sa timog ng lungsod. Talagang may gustong kumuha. Ginoong Zhao, pakiusap, pirmahan na po ang kontrata. Akala mo ba ikaw lang ang pamilyang He ang may karapatang makipagtulungan? Mga proyektong hindi gusto ni Ginoong He, mahal ko yan. Hindi mo pa alam, di ba? Yung lupa na yan, may namatay dito. Ginoong He, pwede namang kumain ng walang ingat, pero huwag kang basta-basta magsalita, may ebidensya ka ba? Talaga bang may namatay dito sa lupa niyo? Magtangkang humingi ka sa akin. Ginoong Zhao, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Pumunta ka sa hindi pagkakaintindihan mo. Sugod, Ginoong Zhao. Saktan mo ako. Saktan mo siya. Patayin mo siya. Si Zhang Yu. Sa oras na ito, Ginoo, hindi na natin ito kayang alagaan. Nakalabas na ang impormasyon ng namatay. Hindi ka pa ba bumalik at mag-isip ng solusyon? Badong bagay. Anong oras na ba? Nag-aalala ka pa sa isang tanga. Lahat ng pondo ng pamilya Song ay nakataya sa lupang ito. Lahat ay nawasak. Ikaw, hindi ka magiging matagumpay na anak ng labas. Nasaan si Zhang Yu? Kailangan kong hanapin si Zhang Yu. Zhang Yu. Lolo, nanay. Nakita niyo ba iyon? Hintayin niyo ako ng kaunti pa. Ipapasok ko ang buong pamilya Song sa impyerno. Sumandok ng pusa. Ang gun pala. Kaya pala madali siyang matamba kahit ilang hakbang lang. Ganito pala ang pakiramdam kapag tumatakbo. Nakatagong ako sa bahay ng Song sa loob ng 15 taon. Wala akong napuntahan. Hindi ko kailanman naranasan ang tumakbo ng ganito. Saan ka man pumunta, sasamahan kita. Pwede tayong pumunta kahit saan. Gusto kong pumunta sa sementeryo sa probinsya. Nanay. Nandito ako para sa'yo. Miss na miss kita. Siya. Paano siya namatay? Ang nanay ay pinatay ng tatay. Nang walang awang pagsasaktan. Pero na. Nanay, bakit kailangan tayong patayin ni tatay? Kasalanan ni nanay, pasensya na. Kasalanan ni nanay na hindi siya marunong pumili. Nasaktan ka niya, Song Yuan. Lumabas ka sa akin. Kung hindi ka lalabas, sasaktan ko kayong dalawa. Huwag niyong hayaan akong makita kayo. Sasaktan ko ang nanay niyong dalawa. Lumabas ka sa akin. Huwag kayong lalabas. Ano mang mangyari, huwag kayong lalabas. Naiintindihan ba? Mahal ka ng mama mo. Labas. Labas ka sa akin. Binigyan ako ng kapatid mo ng 500,000 para patayin ka. Nang mamatay ka, ang iyong bahagi ay magiging kanya na. Kung may dapat sisihin, siya na lang. Ang nanay, para sa pag-ibig, ay nakipaghiwalay sa pamilya. Sa huli, siya pa ang pinatay ng taong pinakamamahal niya. Nanay, sulit ba? Hindi mo kailangang lumuhad. Kakausapin ko lang ang nanay mo. Nagsalita ako. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, gusto kitang pakasalan, Zhang Yu. Mararamdaman mo ang napakaraming pagmamahal, nanay. Maaari ko bang pagkatiwalaan siya? Ito ang bahay ko, ang kwarto ko. Bigyan mo ng 10 tapang ang pamilya Song. Hindi pa rin sila manggahas na pumunta dito.
Anong nangyari? May masakit ba? Akala ko ang kama ay ganito kakomportable. Ang lambot. Pwede bang huwag kang umalis? Gaano katagal mo gustong manatili sa akin? Namatay ng masakit ang ina. Nagtamo ng lason ng lolo. Wala akong naipaghiganti sa mga malaking pagkakasala na ito. Paano ako makakaalis? Alam ko ang iniisip mo. Pamilya Song. Tutulungan kitang mawala siya. Maaari mo akong tulungan, pero hindi ito maaring palitan ako. Ang galit ng 10 taon. Ang mga peklat na ito. Kailangan kong bumalik pa. Bakit kahit ang mga kamay, napakapayat at napakaliit, singsing ng kasal, hindi ko alam kung gaano kalaki. Zhang Yu. Gagawin kong iyong matalim na sandata, at magiging suporta rin. Insidente ng seguridad sa lupa ng pamilya Song sa timog ng lungsod. Nagdulot ng malaking atensyon. Nabasag ang chain ng pondo ng pamilya Song. Ginoo. Maraming nanguhulugan. Ginoo. Hindi na maibigay ang sahod ng mga empleyado. Magulo. Nahanap na ba si Zhang Yu? 3 araw na, hindi pa rin nahanap si Zhang Yu, isang grupo ng mga walang silbi. Gunggong ka. Anong oras na ito, naghahanap ka pa rin sa kanya. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Song dahil sa'yo. Ay lagang anak. Ikaw, nagawa mo pang saktan ako. Hindi ka talaga tunay na anak, hindi ka mapapalamang. Hindi ba't ikaw mismo ang nagdala sa kanya sa bibig ng tigre? Lahat ng ito ay natutunan ko sa'yo, ama. Hayop. Isang asong walang utang na loob. Ipagpatuloy ang paghahanap kay Zhang Yu. Bankrupt ba ang pamilya Song? Wala akong kinalaman. Zhang Yu lang ang gusto ko. Ako ito. Pasensya na. Walang problema. Ayos lang. Nandito ako. Nangangamba pa siya kahit natutulog. Nasa pamilya ng Song siya. Anong klaseng buhay kaya ang meron siya doon? Nagugutom ba siya? Tara, kain tayo ng almusal. Sige. Nasaan ang damit ko? Nawala ko na. Bumili ako ng bago para sa'yo. Ako lang ang pwedeng magsuot ng magandang palda. Hindi ka kailanman karapat-dapat. Kaya pala. Pwede rin pala akong magkaroon ng magagandang damit, pero kahit gaano pa kaganda ang damit, hindi rin maiiwasan ang mga nakatagong pang-atake, at ang gusto ko ay ang kutsilyong hawak sa kamay. Nakaputol ang pondo ng pamilya Song. Kung walang kukuha sa lupa sa timog ng lungsod, ang pamilya Song ay malapit ng may bankrupt. Hindi lang basta may bankrupt. Kailangan kong mahanap ang mga naglagay ng lason sa lolo ko. Mga ebidensya ng pag-upa para patayin ng ina. Ipapadala silang lahat sa impyerno. Kukuha lang ako ng tawag. Ginoong Yu, sa panig ng pamilya Song, patuloy pa rin silang naghahanap kay Miss Zhang Yu. Nandito ako. Hindi nila siya kailanman mahahanap, pero hindi. Sa kabila ng hangganan, noong nakaraang linggo, kumalat ang balita na umuwi ka na. Hintayin mo pa, pero, sabi ko na. Hintayin mo pa. Hindi yan. Salamat sa pagprotekta sa akin sa panahong ito. Ngunit, gusto kong maging katulad mo. Samahan mo akong pumunta sa isang lugar. Ginoo, hindi pa rin natin natagpuan si Ginang Jiang. Huwag na tayong maghanap. Punta tayo sa sementeryo. Ito. Ngayon ang 77 ng Ginoong Song. Ayon sa kaugalian ng Yang Cheng. Ang 77 ay pagpasok sa muling pagkabuhay. Darating siya para samahan sa huling paglalakbay. Kailangan ba tayong magdala ng handog? Pupunta ako para hukayin ang punton. Hindi para mag-alay ng panalangin. Nahanap kita. Nahanap kita. Nandito ako. Terror. Pupunta tayo para magdasal kay Lolo. Sinabi ko na. Huwag mong hayaang mahawakan ka ng ibang lalaki.
Sino ang balak mong babae? Sabihin mo sa kuya. Ikaw ba ang babae niya? Sasama sa bahay kay kuya. Jiang Yu. Hindi ka naging mabait kamakailan. Nagsasalita si kuya sa'yo, lolo. Hintayin mo pa. Hihintayin kong makita ko ang ebidensya na nilason kanila. Ikaw ang nagpasimula nito lahat. Ibaba mo sa akin ang kabaong ng matanda, hukayin mo. Ibaba mo sa akin ang kabaong ng matanda. Sino ang magtatangkang gumalaw? Ito ang libingan ng lolo ko. Huwag na nating pag-usapan ang pagbubukas ng kabaong. Kahit pa sabihin kong ilusaw ang kanyang buto. Hindi ka na pwedeng makialam. Sino ba ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob? Sasabihin mo sa akin ng ganito. Siya ba ang Song family? Yung lupa namin sa timog ng syudad ng Song. Hindi pa rin nasosolusyonan, di ba? Alam mo ba? Hindi talaga ako nagmamalasakit. Ang pamilya Song ay wasak at walang tao. Ang gusto ko, ikaw lang si Jiang Yu. Naghahanap ng kamatayan. Halika na. Wala akong takot sa kamatayan. Ano ang magagawa mo sa akin? Kunin mo ako ng kabaong. May mga bagay na kailangan kong ayusin mag-isa. Umuwi na ang kuya. Mabait. Umuwi na tayo. Jiang Yu, dinala mo ako dito para makasama si Song Yachu, na darating para kunin ka, di ba? Ginoong He, ginawa mo ang lahat para protektahan siya, pati ang mga bagay sa hangganan ay hindi mo na naasikaso. Sobrang hindi siya marunong tumano ng utang na loob. Hindi niya kailangan ng proteksyon mula sa sinuman. Hindi siya kailanman prinsesa ng sinuman. Siya ang sariling reyna niya. Ginoong He, ang mga sindikato sa hangganan ay lahat lumitaw na. Jiang Yu, hintayin mo akong bumalik at pakasalan ka. Sabi, bakit ka napansin ni Ginoong He? Inakit mo siya. Kayo ba ay natulog na? Oo, natulog na. Paano makakainis ang isang tanga? O baka naman, hindi ka talaga tanga. Oo nga. Noong bata ka, takot na takot ka sa parusa. Dahil hindi ka nakikinig, ilalagay kita sa parusa hanggang makinig ka. Sabi ko na, huwag makipag-usap sa iba. Nagkamali ako. Natatakot ako. Hindi na ako matatakot. Sa ospital ng Yangcheng ba ito? Gusto kong i-check up ang lolo ko. Nangangamba ako na ginamitan siya ng lason, yung bangkay. Nasa libingan ng bangkay. Nakuha na ito mula sa hukay. Si Song Yuchu. Nang tumakas mula noong araw ng kasal ko, alam ko na, nasa sementeryo ka sa araw ng tatay mo, na naghihintay sa akin. Alam ko ring maghuhukay ka. Makakita ng dugo. Anak, yung lupa sa timog ng bayan, isipin mo na lang ang paraan. Ako'y isang ligaw na anak. Hindi ako anak mo. Sinasabi lang yan ng tatay kapag galit. Mga kalokohan. Kung hindi ka gagawa ng paraan, talagang mababangkarote na ang pamilya Song. Ang pagbabangkarote ng pamilya Song, anong pakialam ko doon? Ikaw. Mabuti. Basta maayos mo lang ang lupa sa timog kanluran. Ipapakasal kita kay Jiang Yu. Siguradong aayusin ko ito. Ama. Kung manguhuli ka ng cellphone, magre-report ako. Tingnan natin kung hindi ka mapapatay. Hindi ko ba naabala si Ginoong Zhao? Kuya. Tulungan mo ako, kuya. Sabi mo. Ako ay aso ng pamilya Song. Sayang. Ako ay masamang aso. Ang masamang aso ay kumakagat sa kanyang amo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. May mukha ka pang lumapit sa akin. Ito ba ay tungkol sa lupa sa timog ng lungsod? May namatay sa lupang ito. Ayokong kunin yan. Sobrang abala, basta mataas ang kita. Hindi tayo matatakot sa abala, itong lupa. Kailangan ko lang ng 10% na kita. Sampung porsyento na kita, katumbas ng binabayaran mo kami na walang ginagawa. Ano ang gusto mo?
Isang babae. Babae. Boss, talagang may babae ka na. Sabi nila, nagretiro ka pa nga dahil sa kanya. Anong ibig sabihin ng retiro? Iyan ay pagbabalik sa sariling bayan, sa silid ng kasal. Kapag nahuli na ang mga ito, lahat ay darating sa aking kasal. Sige. Kamusta? Nandito na ba ang ulat ng bahay ng lolo ko? Lumabas na ba? Si Ginoong Son, tama ba? Lumabas na ang ulat. Anong dahilan? Namatay ba siya sa pagkalason? Ganito kasi. Kailangan talagang ang pamilya mismo ang kumuha. Hindi ko maipapaalam sa iyo. Ako na ang pamilya. Kaya pumunta ka na lang dito para kunin. Pero, ako. Napaka-late na. Bakit hindi ka pa natutulog? O kaya naman, gusto mo na namang tumakas sa bintana? Hindi. Wala. Anong nakatago sa kamay mo? Hayaan mong hulaan ko. Kadena para tumakas. Parin. Cellphone. Pinapakula kita. Pinapakula kita. Anong nakatago sa kamay mo? Wala. Walang laman. Jiang Yu. Talaga bang bobo ka? O nagkukunwari ka lang? Sinasabi ko sa'yo. Naayos ko na yung lupa sa timog ng syudad. Malapit na kitang mapakasalan. Ito ay isang nut na ginagamit para sa pagtakas. Ituturo ko sa iyo. Kamusta? Nandito ako para kunin ang ulat ng autopsy. Jiang Yu. Talagang nagkukunwari kang walang alam. Jiang Yu. Talagang nagkukunwari kang walang alam. Sa tingin mo, makakatakas ka ba sa aking mga kamay? Aking bagong kasal. Kahit mamatay ako, hindi ako mag-aasawa sa iyo. Gusto mo akong pakasalan. Sige, magdala ka ng bangkay pa uwi. Handa ka bang mamatay? Nagsinungaling ka sa pamilya Song ng matagal. Hindi ba't para ipadala ang pamilya Song sa impyerno? Magpakasal ka sa akin. Tutulungan kita. Karapat-dapat ka ba? Hindi ako karapat-dapat. Sino ang karapat-dapat? Yung si Hilian. Oo nga. Gusto ko talaga si Hilian. Alam mo ba? Yung ngiti mo ngayon, ay pareho na pareho sa akin. Tayo ang talagang ginawa para sa isa't isa. Sabi mo, baka pagpalain tayo ng Diyos. Dalhin mo na ang aking novya. Nabawi na ang lahat ng kasapi ng grupo ng krimen. Tunay ng boss. Pagkatapos ng border, kayo na ang bahala. Di na nila kayang magdulot ng problema. Boss, talagang magretiro ka na at magpakasal. Inanunsyo ng pamilya Song ang magandang balita. Si Song Yachu at Jiang Yu ay malapit ng magpakasal. Inanunsyo ng pamilya Song ang magandang balita. Si Song Yachu at Jiang Yu ay malapit ng magpakasal. Kuya, di ba yun ang asawa ni sister? Pinipilit siya ng pamilya Song. Mukhang sawala ang pamilya Song. Boss, bumalik tayo at patayin siya. Magpatuloy kayo sa pagbabantay sa hangganan. Ipakalat ang balita na nawawala ako, upang maiwasan ang pagdududa ni Louie. Boss, ano ang gagawin mo? Ako. Babalik ako para sa kasal. Oo. Hindi lang ako nais ng lupain at bundok. Kailangan ko rin gamitin ang lupain at bundok bilang batayan, upang pakasalan ang pinakamamahal kong babae. Hilian, ang tagapagmana ng madilim na pintuan. Nawawala siya sa operasyon laban sa mga kriminal. Di alam kung buhay o patay. Nababahala siya para sa kanya. Huwag mong kalimutan. Bukas ay ang kasal namin dalawa. Maaaring ito rin ang libing mo. Umaasa kang tutulungan kanya. Baka patay na siya sa hangganan. Hindi pwede. Kailangan kong tumawag kay Hilian para makumpirma ang kanyang kaligtasan. Telepono. Nasaan ang telepono ko? Naghahanap ako nito.
Walang sino man ang makakapagligtas sa'yo. Puno ng mga bodyguard sa ibaba. Sinabi ko na. Hindi ka makakatakas. Kita-kits bukas. Aking bagong kasintahan. Nanay. Kung ikaw ay may kaluluwa sa langit, maaari bang ipanalangin siya na maging ligtas? Ang tanging hiling ko ay ang kanyang kaligtasan. Itong si Song Yachu at Jang Yu, may tuturing na magkapatid. Paano sila mag-aasawa? Talagang bumababa na ang moralidad ng lipunan. Matagal nang nabansagan na masama ang pangalan ng pamilya Song. Nakalimutan niyo na ba? Pinakasalan ng kanyang ina, ang anak sa boss na may apelyidong Zhao. Sabi nila halos napaslang na siya sa kalasingan. Sabi nila pinagsasaksak siya hanggang sa umihi ng walang kontrol. Paralisa na. Pumunta ka sa dressing room at tingnan. Handa na ba si Jang Yu? Ikaw na walang puso at walang awa. Ibigay mo ang aking anak na babae kay Ginoong Zhao. Pupunta ka sa impyerno. Salamat, nanay, sa pagbati. Ngayon, pinapapunta kita sa dressing room. Dalhin mo si Jang Yu dito. Naiintindihan mo ba? May cellphone ka ba? Pwede bang ipahiram mo sa akin ang cellphone mo para tumawag? Pasensya na. Nakuha na lahat ng cellphone namin. Kinuha lahat ni Ginoong Song. Hindi yan. Huwag kang mag-aalala. Babaeng masama. Noong nakaraan, akala ko nagkamali ako. Pero akala mo, na nagpakasal ka kay Song Yachu, yung anak ng labas. Magiging mas maganda ang buhay mo. Kahit gaano pa kahirap. Mas mabuti pa rin kaysa kay Song Shuiyen. Ikaw. Inilagay mo sa panganib ang aking anak na babae. Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga desisyon. Ngunit, maaari akong makipagpalitan sa inyo. Kalakalan. Ikaw at ang batang iyon ay nagkakasundo sa yaman ng pamilya Song. At ipinadala mo pa ang aking anak na babae sa panganib. Ngayon, bukod sa ipapamatay kayo, wala na akong ibang gusto. Basta't ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Maaari kitang tulungan na iligtas si Song Shuiyen mula sa pamilya Zhao. Ngayon, nahihirapan ka na. Bakit mo siya may iligtas? Dahil sa iniwan ng lolo ko, 3% ng bahagi. Kapag may pera ka na, maaari mo na siyang iligtas. Sa mga taong ito, pinahirapan niyo ako. Hindi ba't gusto niyo lang ang mga bahagi na ito? Maaari ko itong ibigay sa iyo. Maaari akong pumirma ng kontrata ngayon din. Basta't ipahiram mo sa akin ang telepono mo. Anong gagawin mo gamit ang cellphone? Tatawag ako. Para kumpirmahin ang kanyang kalagayan. Sigurado ka ba? Sa 30% ng bahagi ng Song family, isang tawag lang. Sigurado ako. Boss. Ako mismo ang magmamaneho. Kayo, sundan niyo lang. Tapos na, noong nakaraang beses, si boss ang nagmamaneho, at siya ang nakahuli sa pinakamalaking kriminal sa hangganan. At dugo ang kulay ng hangganan. Naging tanyag sa isang laban. Sagot na sa tawag, ha, Kilian. Hindi mo ba sinabing kahit kailan? Nasa tabi mo kaagad ako. Sagot ka sa telepono. Hello, Kilian. Huwag mag-alala, wala akong problema. Mabait, talagang wala akong problema. Sinasabi ng balita na lahat ay kasinungalingan. Ito ay taktika, kakaiba. Bakit ka umiiyak? Ayos lang, basta't ayos lang. At ikaw, wala ka namang ibang sasabihin sa akin. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Sang-ayon sa taya, dapat tanggapin ang pagkatalo. Wala nang hinaharap ang katulad kong tao. Walang kinabukasan. Hindi rin karapat dapat na magsabi, gusto ko. Wala na akong ibang sasabihin. Kaya't magpapalam na ako. May kailangan pa akong gawin. Ano pa ang kailangan? Mayroon na namang delikadong misyon. Naghahanda para sa pag-agaw ng kasal. Tara na, magpakasal ka sa akin. Boss, ito ay kabaliwan. Ang bilis naman. Hindi ko talaga kayang makasabay. Dahan-dahan ka. Dahan-dahan. Wala ka namang galing sa pagmamaneho. Ang ganda-ganda mo. Ngayon ay ang ating masayang araw. Ngumiti ka. Jang Yu, gusto mo bang magpakasal sa akin? Ayaw ko. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ayaw ko. Tao. Dalhin siya sa kwarto.
Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Nandito ka na. Oo. Nandito na ako. Yakap muna. Yakap muna. HMM. In my heart, 이 맘속에 Ilagay mo si Jang Yu. Kaya mo bang dalhin siya? Ilagay mo siya. Tingnan mo kung kaya ko. Hilian. Hindi tayo magkasundo. Nabaliw ka na. Ikaw at si Hiye ay hindi magkasundo. Hindi ako pumayag. Huwag na tayong makipagtulungan. Tama. Ikaw at si Hiye ay hindi magkasundo. Hindi na tayo makikipagtulungan sa hinaharap. Pagwawakas ng kontrata. Ngayon na ang pagtatapos ng kontrata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikakasal ka? Kung hindi ako makabalik. Talaga bang balak mong pakasalan siya? Mamatay na ako. Hindi ako mag-aasawa sa'yo. Gusto mo akong pakasalan. Sige, magdala ka ng bangkay pa uwi. Kung hindi mo balak sabihin sa akin. Ano ang halaga ng tawag na iyon? Nagmamanipula ka sa akin. Alam mo bang bumalik ako para sa'yo, di ba? Gusto kong tumawag, para makumpirma ang kanyang kaligtasan. Sigurado ka ba? 3% ng bahagi ng song. Isang tawag lang ang kailangan. Mula sa simula, ginagamit kita. Paano mo masasabing gusto kita? Bakit pa kailangang ipaliwanag? Sagot mo ako. Oo. Alam kong nagmamalasakit ka sa akin. Alam kong isang tawag ko lang, ay makakapagpabalik sa iyo, para agawin ang kasal. 숨을 쉴 수 있죠. 바라볼 수 있어서 고마워요. 거기에 있어줘서 한 번쯤 Bakit hindi ka lumaban, kung makakatulong ito sa iyo? Pwede mo akong saktan, pwede mo akong sambahin. 是幸福的，追究什么对错？你的谎言，记忆 Ano ang pagmamahal? Walang nagsabi sa akin. Jang Yu. HMM. Mabilis ang tibok ng puso mo. 虽然已少 Iyan ang pagmamahal. Nanay. Alam ko na ang sinasabi mong pag-ibig. Talagang masakit. 身旁， Dito, ano ang mas magandang gamitin? Sapphire o ruby? Baka hindi niya magustuhan. Baka mas mabuti pang magpagawa ako sa isang master, kasi mukhang hindi ito sapat na taos puso. Kaya, mula sa simula, ginamit mo lang ako. Tama ba? Ayos lang, matatanggap ko yun. Magpatuloy ka, ngunit ayaw ko nang magpatuloy. Bakit? Dahil wala na akong halaga. Dahil hindi ko inasahan, na talagang magugustuhan mo ako, yung mga taong gumagamit ng iba. Hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ayaw kong maging taong katulad ng aking ama. Pasensya na. 每个你的朋友，虽然你说过你所有承诺。 Ayaw ko ng mga ito. Itong mataas na takong na nasugatan. Itong mabigat na palda. Ayaw. Hindi ako natalo. Hindi pa ako natalo. Gusto kong kontrolin ang aking buhay, sa aking sariling mga kamay. Sumakay ka. Sabi mo, kung gusto mo, hayaan mong umakyat ka. Sang-ayon ako. Huwag mo akong pilitin na labagin ang aking pangako. Sabihin mo sa akin kung gaano kataas ang gusto mong umakyat. Tutulungan kita. Saan ka pupunta? Sa Pamilya Song. Anong gagawin mo doon? Magsusunog. Nandito ka nga. Aking bagong asawa. Hindi siya iyong bagong asawa, siya iyon. Kung hindi mo lang siya dinala, matagal na sana kaming kasal. Jang Yu. Akala mo talaga, kaya mong makasama si Lilian. Bakit siya? Hindi pwedeng makasama ako.
Kilalang kilala mo ba siya? Alam mo ba kung ano ang maranasan ng isang tao na inabuso ng pamilya Song? Sa loob ng maraming taon, ikaw ay isinilang na isang anak ng Diyos. Hindi mo alam ang kahit ano. Kami ay mga uwak na hindi makalabas sa liwanag. Lumapit ka sa kanya, masusunog ka lang. Jiang Yu. Maaari mo bang mahalin siya? Alam mo ba kung paano magmahal ng isang tao? Huwag mong hawakan ang babaeng mahal ko. Hindi namin alam kung ano ang pag-ibig. Galit ka ba kay Song Jia? Naiinis din ako. Pero ang puot ay mas matagal kaysa sa pag-ibig. Tumahimik ka. Tumahimik. Lahat tayo ay mga biktima. Ako ang pinaka nakakakilala sa'yo. Alam mo ang nanay mo. Biktima. Hindi ito dahilan para maging salarin. Pinabayaan ka ng pamilya Song ng matagal. Naging katulad mo na sila. Tumakas ka na. Aso ng mga nawalan. Ako ang pinakamamahal sa'yo. Nanay. Ako ang iyong ama. Nanay. Gusto mo bang mamatay ako? Noong 10 taong gulang ako nang dalhin ako sa pamilya Song. Nasa loob ako nitong kulungan. Sa loob ng malupit na bahay na ito. Hindi makalabas sa araw. Sa wakas ngayon. Nagpapaalam. Muling ipinanganak. Binabati kita sa pagtanggap ng tunay mong ika-11 taon. Huwag mong gustong umalis. Kung mapapahiya si Ginoo He, kayo, ang pamilya Song. Tapos na talaga ito. Ang lupa sa timog ng lungsod. Huwag na tayong makipagtulungan. May utang ka sa amin sa proyekto. Matagal na itong hindi nababayaran. Kailangan mong magbayad ngayon. Tama, kanselahin na. Bumalik ng pera. Ginoong Gao. Hindi ka pwedeng hindi makipagtulungan. Ang pondo ng pamilya Song ay nakasalalay sa pagliko ng lupa sa timog lungsod. Sino bang nag-utos sa anak mong makagalit si Ginoo He? Sino pa ang magtatangkang makipagtulungan sa inyo? Itong hayop na ito. Sino pa? Siguradong papalayusin ko siya, para magbigay ng paliwanag sa inyo. Baka nauna na siyang tumakas. Iniwan ka dito para magbayad ng utang. Magbayad ng utang. Nawala ang anak ko. Ikaw na tatay, huwag mong asahang makaalis ka. Ngayon, hindi ako magbabayad. Huwag kang umalis. Magbayad ka. Babayaran ko. Babalik ako. Ibebenta ko ang lumang bahay ng pamilya Song, para makabayad sa inyo. Sige, babalik kami sa iyo. Huwag kang magtangkang tumakas. Tara na. Anong nangyayari? Bakit nag-aapoy? Ginoo. Nasa loob ang binata, nasunog ng malaking apoy. Tapos na. Lahat ay tapos na. Jiang Yu. Siyang gumawa nito. Hulihin niyo siya. Gusto kong maranasan niyang mas masakit pa sa kamatayan. Ginoong He, mukhang tao ng pamilya Song. Dapat ay natuklasan nila na nasusunog ang lumang bahay. Huwag kang matakot, iwasan mo sila. Oo. Ito ang aking pribadong tahanan. Hindi nila ito mahahanap. Ito ang aking obra. Ngunit nagbigay din ito sa kanyang katanyagan. Una kong nakita sa auction hall. Nang makita ko ang larawan na ito, gustong-gusto ko ito. Pero sa tingin ko, ang napakagandang phoenix na ito, hindi dapat nakatali sa kulungan. Dapat siyang lumipad ka. Oo nga. Lumipad ka. Salamat sa paggustong sa aking likha. Tulad ng sinabi mo. Talagang sinimulan ko ang aking 11 taon. Dapat akong lumipad. Saan ka lilipad? Matagal na akong nakapasa. Pero wala lang akong oras. Umalis sa pamilya Song. Mabuti ang mag-aral. Ang phoenix ay kailangang maligo sa apoy upang muling mabuhay. Kailangan ko ring maging tunay na malakas. Kailangan nating bayaran ang pamilya Song. Ipapasok si Song Shen. Para sa aking ina, at sa aking lolo. HMM.
Yakap. Dong Tailong. Ang iyong buhay, hindi dapat puro paghihiganti. Walang problema kung ayaw mo sa akin. Ngunit sana mayroon kang sarili mo, na talagang gusto. Makahanap ng kaligayahan sa silid pahingahan. Silid pahingahan. Ano ang ibig sabihin ng gusto? Walang nagturo sa akin. Jiang Yu. HMN. Mabilis ang tibok ng puso mo. Iyan ang ibig sabihin ng pagkagusto. Ang tibok ng puso ko ay patuloy na para sa iyo. Ngunit ako, ganito ako. Hindi karapat dapat na magustuhan ka. Pagkatapos kong mag-aral sa kolehiyo, nakilala ko ang maraming kaklase at guro, at nakatanggap ng mga parangal. Ang lahat ng dati ay parang isang panaginip. Ngunit ang tao sa panaginip ay tila malinaw na naaalala. Ang batang Panginoon ng madilim na pintuan, Hilian. Malaking tagumpay ang operasyon sa hangganan. Ginoong Hi, may balak ka bang magpakasal at magkaanak? Mayroon ka bang babaeng gusto? Isang babae lang ang gusto ko sa buhay ko. Ngunit hindi siya gusto ako. Ginang, Jiang, binabati kita sa panibagong panalo sa paligsahan. Ikaw ang aming inspirasyon. Salamat. May problema ba? Ako. Gusto kong itanong, may kasintahan ka na ba? May tao na akong gusto. Sige, pasensya na sa pagkaabala. Ginamit ko lang ang kanyang tapat na puso. Hindi na ako karapat dapat sa kanyang matinding pagmamahal. Karma na lang ito. Nakita mo na ba akong nakasuot ng wedding dress? Kung ang lahat ng nangyari noon ay parang isang panaginip. Akala ko sa panaginip ay ikinasal na ako sa iyo. Ginoong Hi, ito ang art exhibit na inorganisa ng Changqing Academy of Fine Arts. Mga obra ng mga mahusay na estudyante. Ang painting na ito ay tinatawag na kasal sa panaginip. Ito ay gawa ng isang bagong estudyante, kahit na siya ay bagong estudyante. Ngunit sa lahat ng aspeto, lahat sila ay napakahusay. Isang bihirang anak na babae ng langit. Oo nga. Siya ang anak na babae ng langit. Matagal nang nakatago ang perlas. Jiang Yu. Ito ang tunay mong masiglang buhay. Gusto ko ang larawang ito. Mayroon bang kailangang iulat? Ginoong Hi. Ngayon, si Ginang, Jiang, ay maayos sa paaralan. Ngunit, may isa na namang lalaki na nag-amin sa kanya. Ngayon, siya na, ang ika-106 na tao. Ngunit tinanggihan ni Ginang. Jiang, may iba pa bang bagay? Oo. May isa pang lingam mula sa pamilya Song, na itinakdang ipadala, na inihanda ng matandang Ginoo habang siya'y buhay. Sa totoo lang, dati sana, ngayon ay kasal ng inyong pamangkin at kasalan ni Ginang. Jiang, dapat may mga bagay na naisabihin ng kanyang matandang tao sa magiging manugang. Naramdaman ng inyong pamangkin na hindi ito tama, kaya't pinabayaan niya akong ipasa ito sa inyo. Manugang. Nakita ang sulat na ito. Si Jiang Yu ang pinakamamahal ko. Ako kong babae. Ngunit kawawa ang batang ito. 10 taon pa lang siya ay nasaksihan ng pagpatay ng ama sa ina. Tandaan mo. Huwag kang lalabas. Anumang mangyari, huwag lalabas. Naalala mo ba? Oo, naalala ko. Nang dalhin siya pabalik sa pamilya Song. Ako'y matanda na, hindi ko mapipigilan ang masamang balak, kailangan niyang magkunwaring baliw at tanga. Ngayon, siya ay inilalaan ko sa iyo, ang 30% ng bahagi ng pamilya Song, ay kanyang loot. Ang tanging hiling ko ay maprotektahan mo siya sa buong buhay niya. Kung hindi siya gagamitin ka para makabawi, tiyak na gagawin ito ng pamilya Song. Dahil sa bahagi, papatayin siya, gaya ng ginawa nila sa kanyang ina noon. Kaya, doon lang siya lalapit sa akin sa libing. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya kailangang tiisin ang ganito? Sa tingin ko, para kay Ginang, Jiang, ang iyong taos-puso, lampas sa kanyang kakayahang tanggapin. Kaya, ayaw niyang sabihin sa iyo. Yung bahagi ni Jiang Yu, kung hawak pa rin niya ang bahagi, hindi siya palalampasin ng pamilya Song. Ito, naipasa na ni Ginang, Jiang, kay Su Zoni. Ano? Si Ginang, Jiang ang nagbigay nito, narinig ko na para lang. Tumawag muna. Si Ginang, Jiang ang nagbigay nito, narinig ko na para lang. Tumawag muna. Hello, Lilian. Huwag mag-alala, wala akong sakit. Mabait, totoo, wala akong sakit. Lahat ng sinasabi sa balita ay hindi totoo. Nalaman ko noon na.
Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ako, gamit ang 30% ng shares, gamit ang kanyang nag-iisang pusta, para siguraduhin na ligtas ako, ngunit ako naman. Kung hindi mo balak sabihin sa akin, ano pa ang ibig sabihin ng tawag na iyon, binilang mo ako, alam mo na bumalik ako para sa'yo, tama ba? Punta ako sa kanya. Punta ako sa kanya. 가슴을 태운 것처럼 눈물에 내 것처럼 지워지지 않는 사람이 Ate, ang ganda ng pagkakadrawing mo. Ang ganda rin ng mukha mo. Talagang isang henyo ka sa pagpipinta. Ibig sabihin, noong nakaraang pagkakataon, nang mag-birthday ang dalaga, napansin niya ang isang larawan ng Phoenix. Walang sinabi si Ginoong Hee. Diretso niya itong binili para sa kanya. Oo nga, sinasabi mo si Ginoong Hee. Baka dahil sa pintura ay magkagusto. Ma-in love sa ate. Sige na, huwag kang magbiro. Ang bumili ng aking obra ay si Ginoong Hee. Salamat sa pigistong sa aking pintura. Follow mo sa akin, kahit nasa bilangguan ako. Mayroon ding mga tao na makikita ang aking mga pangarap. Pasensya na. Ako ang hindi nakakaintindi sa iyo. Ikaw rin ay isang anak ng langit. May sarili kang pagmamalaki. Paano mo kayang palaging maprotektahan ng iba? Ano bang nangyari sa kanya? Bakit bigla kang nahilo at bumagsak? Matagal na malnutrisyon. At pati na rin ang isip, ay palaging nasa tensyon. Kailangang magpagaling ng maayos. Gusto ko ng pinakamahusay na paggamot. Hanapin ang pinakamahusay na nutrisyonista. Naiintindihan. Oo, kami ay mga uwak. Siya ang araw. Lumapit ka sa kanya. Masisilaban ka lang. Yu. Tatakat ka bang mahalin siya? Alam mo, paano magmahal ng isang tao ba? Hindi mo alam. Ginagamit mo lang ang tunay na damdamin ng iba, katulad ng tatay mo. Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Hindi ako katulad ng tatay ko. Hindi ako iyon. Hindi ako iyon. Huwag matakot. Huwag matakot. Nandito ako. Nangangarap ba ako? Kung ito nga ay panaginip. Pwede ba kitang yakapin? Yakap. Pasensya na. Hindi ko alam kung ano ang pag-ibig. Hindi ko rin alam kung paano mahalin ka. Pasensya na. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang pag-ibig tuwing kasama kita. Ang puso ko ay mabilis na mabilis tumitibok. Tuwing nagkakahiwalay tayo, ang puso ko ay sobrang nasasaktan. Pasensya na. Ang dapat humingi ng tawad ay ako. Hindi ko alam ang pinagdaanan mo. Pero walang hiya kong sinasabi na mahal kita. Sinasabi mong niloko mo ako. Aking babae. Kaya niyang gamitin ang kanyang tanging baraha para makakuha ng pagkakataon na tawagan ako. Kaya, sino ang nagsabing hindi mo alam kung ano ang pag-ibig? Paano mo malalaman? Hindi ito panaginip. Naramdaman mo ba? Dito ako para hanapin ka, Yu. Bakit mo ako hinahanap? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwedeng mapahamak ka ng pamilya Song dahil sa mga shares. Maaari kang mapahamak. Ito ay tungkol sa sarili kong pamilya. Ayokong istorbohin ng iba. Iba pa, ang boyfriend din ay maituturing na iba. Ikaw ang pumayag na makipagrelasyon sa akin, kahit anong sabihin. Ako pa rin ang nagplano sa iyo, nagplano ng anuman. Sadyang isang ganda lang ang lahat. Ako ang kusang pumasok, sumunod na lang sa laro. Ako. Pinahirapan ka ng mga Song sa loob ng maraming taon. Hindi mo pa rin ibinigay ang bahagi mo. Ngunit para lang sa pagtawag sa akin, ibinigay mo ang bahagi mo, Yu. Aminin mo na, gusto mo akong saktan ng sobra. Di ba gusto mong gayahin ako? Sige, tuturuan kita. Unang-una, huwag kang magsinungaling sa taong mahal mo. Sabihin mong mahal mo ako, mahal kita. Mahal din kita. Ang pangalawang bagay ay, ang mga nagmamahalan ay dapat magsama sa hirap. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng bagay. Ano na ako? Ako ba ay isang lalaking ginagandahan lang, para sa mga susunod na bagay? Sabay nating harapin, okay? Gusto mong maging malakas, unahin mong alagaan ang katawan. Ito ay espesyal na inihanda ng nutrisyonista. Kumain ka ng mas marami.
Anong nangyari? Si Ginang, Jiang ay dahil matagal nang hindi kumakain ng karne. Ngayon, kapag kumakain ng karne, nahihirapan siya. Kailangan ng pag-aangkop. Huwag munang kumain. Kailangan kong maging malakas. Ngayon, si Ginang, Jiang, ay nasa tamang kondisyon. Napaka-healthy, malakas. Ginoong He, lumabas na ang ulat ng autopsy ni Ginoong Song. Lumabas na, ngunit, ay maaari lamang kunin ng mismong pamilya. Muling nabuhay ang Phoenix. Panahon na para maghiganti ng maayos. Ayon sa ulat ng autopsy, ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng Ginoo ay pagkalason, at tumagal ito ng hindi bababa sa 5 taon. Hanggang hindi namatay ang matanda, hindi ka makakapagpasya ng totoo. Ano ka ba, pinuno ng pamilya Song? Pinadala ka para kumuha ng gamot sa ibang bansa, nakuha mo ba? Kung may dapat sisihin, maaari lamang nating sisihin ang iyong katandaan na hindi namamatay, itinuturing na magnanakaw. Siya iyon. Si Song Chen ang naglagay ng lason sa lolo, para lamang makuha ang kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng tao para hanapin siya. Tiyak na makakabawi kami para sa lolo. Ibalik ang katarungan. Inanunsyo ng pamilya Song, magkakaroon ng pulong ng mga shareholder bukas, para ayusin ang mga usapin sa utang. Ang araw na ito, dati ay itinakda ninyo bilang aking huling araw. Ngunit ngayon, ito na ang inyong huling araw. Song Chen, ikaw ang namumuno sa pamilya Song, at isa ka ring malaking shareholder. Ngayon, nalugi ang pamilya Song. Kailangan mong akuin ang pangunahing responsibilidad. Tama, ngayon, maraming utang ang pamilya Song. Ikaw ang dapat magbayad, hindi. Huwag niyong kalimutan, iniwan ng matanda ang 30% ng bahagi kay Jiang Yu. Siya ang pangunahing may-ari. Hanapin niyo siya, Jiang Yu. Sino ang hindi nakakaalam? Siya ang babae ni Ginoong He. Paano natin siya hahanapin? Sino ang naghahanap sa akin? Jiang Yu, ikaw, bakit ka bumalik? Bumalik na ako. Para sa mga hindi na makakabalik, ay, mahal kong pamangkin, ayos lang na bumalik ka. Ang tunay na malaking shareholder ng Song, ay bumalik na. Hanapin niyo na siya. Tapos na ba ang sinabi ng girlfriend ko? Pinayagan ka nang umalis. Jiang Yu, negosyo ang usapan natin. Ikaw ay isang shareholder. Nababankrupt ang pamilya Song. Kailangan mong managot, ibig sabihin. Kahit na babae ka ni Iye, hindi rin pwedeng walang katwiran. Wala akong ginagawang walang katwiran. Pero lahat ng shares ko, ay nailipat na kay Su Zoning. Siya ang tunay na malaking shareholder. Ikaw, sinungaling. Nagmamalaki ka na mag-isa, sa shares ni Jiang Yu. Bakit ko ito ginagawa? Hindi mo ba alam? Maaari kang magpabeya sa buhay ng anak mo para sa kapakinabangan. Pero hindi ako. Ako ay isang ina. Sige. Dahil ikaw ang may-ari, mga bahagi ni Jiang Yu. Ikaw na ang malaking may-ari. Ikaw na lang ang bahagi ng Song. Huwag kang umalis. Iiwan mo ba ang iyong asawa at mga anak? Ganyan ba ang isang lalaki? Babaeng walang anak na lalaki. Umalis ka. Sino si Song Chen? Ako po iyon. Anong nangyari? Sama ka sa amin sandali. Sandali lang. Dahil ba sa utang? Hindi na ako ang malaking shareholder. Siya pa nga. Huliin niyo siya. May nagulat. Matagal mo nang kinapabayaan ang iyong tunay na ama. Sumama ka sa amin. Para sa investigasyon. Sino ang nagulat sa akin? Sino ang nagulat sa akin? Sino ang nagulat sa akin? Ako. Nasaan ang ebidensya? Wala kang ebidensya. Song Chen, hindi ka ba mahilig iwan ng asawa at anak? Sabay tayong mamatay. Ako ang magre-report. Nakita ko mismo siyang naglalason. Ikaw. Kayong dalawa. Sumama kayo sa amin. Huwag mag-alala. Mabilis naming aayusin ang lahat ng ito. Ginoong He, binibining Jiang. Si Song Chen ay nabail na. Ano? Paano siya nabail? Sabi ng abogado, walang direktang ebidensya na makakapagpatunay na siya ay naglagay ng lason. At saka, hindi sapat ang salaysay ni Su Zoning para mahatulan siya. Sumpa, ang pangit na babae. Akala niya makakasama ko siya sa kamatayan. Buti na lang walang konkretong ebidensya. Mabilis na bilangin ang mga ari-arian at umalis. Oo. Anong nangyayari? Marunong ba kayong magmaneho?
Ikaw. Pinatay ang lolo sa pamamagitan ng paglalason, at bumili pa ng mamamatay tao, para patayin ng ama ang aking ina, mabait na pamangkin. Sa pagsasalita at paggawa, kailangang may ebidensya. May ebidensya ka ba? Naalala mo pa ba ang ama ni Jiang Yu? Si Jiang Shan ba iyon? Narinig ko, na siya ay buhay pa. Naku, paano ko siya nakalimutan? Noong 10 taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos. Sa taong pumatay sa ina ni Jiang Yu, hindi ko na maalala. Ano ang sabi mo? Hindi ko maintindihan. 10 taon na ang nakalipas. Umalis na siya sa ibang bansa noon. Narinig ko na hindi pa rin siya makawala sa sugal. Malaki ang kanyang utang. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kapag ang isang sugarol ay walang patutunguhan sa sitwasyon, alam mo kung ano ang gagawin niya. Ikaw ang pinakaalam, hindi ba? Ang pera ay marami ako. Sa tingin mo, sasabihin ba niya sa akin ang relasyon niyo? Ano ang nangyari? Basta't siya'y umalis ng bansa, may mga paraan na magagamit. Huwag mag-alala, magbabayad siya ng halaga. Ginoong Yi, Ninang, Jiang, nakatukoy na tayo kay Jiang Shan. Nasaan siya? Nasa isang ospital sa ibang bansa siya. Ospital. Cancer, 3 buwan na lang ang natitira. Sa totoo lang, may ilang bagay na maaari kong itanong. Maaari kang maghintay sa pintuan para sa akin. Sa sandaling ito, naghintay ako ng 10 taon. Kailangan kong tanungin. Kailangan kong tanungin siya para sa aking ina. Gumawa ng napakaraming pagkakamali. Natatakot ba siyang mapunta sa impyerno? Natatakot ba siyang may multo na kumakatok? Song Nuan. Multo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Hindi ito kasalanan ko. Huwag akong hanapin. Humihingi ako ng tawad. Akala ko hindi ka natatakot. Alam mo rin pala. Pasensya na, nanay ko. Alam mo rin pala na matatakot ka. Alam mo rin pala. Pasensya na, nanay ko. Hindi kasi Song Nuan. Ikaw ay, sino ka? Tumingin ka ng mabuti. Tumingin ka ng mabuti kung sino ako. Anak na babae. Ikaw ang anak kong babae. Ako ang anak ni Song Nuan. Hindi ako anak mo. Anak na babae. Lahat ay dahil sa tiyuhin mo. Noong panahong ako'y nalinlang, may mga talaan pa sa aking account ng mga perang ipinadala niya. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Hindi ito kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan niya talaga. Binitiwan ng nanay ko ang pagkakakilanlan bilang anak ng mayaman. Pinasalan kita, ngunit dahil sa pera, pinatay mo siya ng buhay. Sinasabi mong hindi mo kasalanan. Kasalanan ko ito. Oh, tama nga, anak, may pera ka pa ba? May sakit ang tatay. Kailangan ng paggamot. May pera ka pa ba? Sephora. Ito ang paboritong Sephora ng mama. Song Nuan. Pasensya na. Pasensya na. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Nanay. Maaari ka nang magpahinga. Nasa ibang bansa na ako. Ano ang gagawin ninyo sa akin? Sino? Bitawan mo ako. Bitawan. Kayo. Ano ang gagawin ninyo? Ikinukulong ang tao ay labag sa batas. Ito ay sa ibang bansa. Tumawag ka na sa pulis. 10 taon na ang nakalipas. Ikaw ba ang nagbayad para patayin ang aking ina? Oo, ako ang gumawa noon. Bakit? Alam mo, hindi niya intensyon na agawin ang ari-arian, pati na ang pagputol ng relasyon at pag-aasawa. Bakit hindi mo siya pinapalampas? Dahil sa iyong lolo. Mula pagkabata, lola mo, ay labis na minamahal siya. Bakit siya pa ang magagawa ng mas maganda kaysa sa akin? Bakit nga ba? Isa lang naman siyang babae. Lahat ng babae ay walang silbi. Walang silbi. Walang kwenta. Pero hindi mo pa nga kayang talunin ang mga walang kwenta. Buksan mo ang mga mata mo at panoorin mo ng mabuti ang babaeng pinaka-pinapahiya mo. Ngayon ay ipapadala ka niya sa impyerno. Huminga ka pa, kasama ang ebidensya ng pag-utos ng pagpatay. Ipapasa sa himpilan ng pulisya. Ang pangunahing sospek sa kaso ng pamilya Song, si Song Chen, ay maghahain ng kaso ngayon. Ang mga ebidensya ng krimen ay tiyak, ang batas ay mahigpit. Umiyak ka. Siyempre, maraming mga pagdurusa sa mga nakaraang taon. Nanay, lolo, nagawa ko na. Hindi mo na kailangang isipin pa kung paano maghiganti. Mas maganda kung iisipin mo kung paano mo bubugulin ang natitirang buhay kasama ko. Marami akong mga titulong ginagamit. Tinatawag nila akong prinsipe ng pamilyang Li. Ginoong Yi, mahal na anak ng madilim na dugo, ngunit ang pinakagusto kong tawag, o kaya,
Asawa ni Jiang Yu. Nakalimutan kong ilagay ang singsing. Alam ko na, ngunit hindi lang siya ang aking kahinaan. Siya rin ang taong maaasahan kong sumuporta sa akin. Hindi siya kailanman prinsesa ng mga kabalyero. Hawak niya mismo ang matalim na espada. Handa akong sumunod sa kanya magpakailanman. Magpakailanman na magpasakop. Hanggang sa kamatayan.